Bakit nga ba may ilang kaadib sa INC na nasasangkot o naaakusahang sangkot sa krimen? Ilang mahahalagang katotohanan ang marapat na maunawaan ng sinuman, kapatiran man, o lalo naman ang mga nagmamasid lamang sa INC tungkol sa ganyang mga pangyayari na ating nababalitaan. Sa masyado naman makaakusa dyan kahit hindi alam ang totoong pangyayari, tumingin po kayo sa salamin at makikita po ninyo ang inyong sarili na mas masahol pa ang ginagawa kaysa sa mga nasa balita. Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Isang sensational na balita sa radyo, TV, dyaryo at social media ang pagkakasangkot ng ilang kaanib sa INC sa ilang krimen, saan man at paano man ito naganap. Napakalaking balita, sabi nga, nakabandera, naka-headlines, naka-thumbnail sa social media. Talaga namang isang pagkakataon sa isang content creator na panuorin ang ginawa niyang content para rito. Malakas pagkakitaan. Bakit? Tiyak na panunuorin lalo na ng mga may kinikimkim na sama ng loob sa INC at sa mga kumakalaban dito dahil chance na nila na makasipa man lang, makakurot ba sa INC, makasabunot, makapuntos man lang daw. Sabi nga nila mas madalas daw na may ganyang balita, mas maganda. Katakot-takot na pintas naman at panglalait ang inaabot ng INC kapag may mga ganyang balita nga. Para bagang sa isang krimen na kinasangkutan ng isang kaanib buong iglesia na ang lumalabas na masama. Nandiyan ang aral ng INC ay atakihin. Maliraw kasi ang mga katuruan nito. Dahil kung tama raw, bakit nasangkot sa krimen ang isa nilang miyembro o ang ilan nilang miyembro? Kung totoo raw na totoong iglesyang sa Diyos at kay Jesus ang INC, bakit ganon? Para bagang gustong palitawin na nagsasabi nito na para maging tunay na relihiyon ay dapat na hindi nagkakasala ang mga miyembro nito. Aro, Diyos ko. At sa relihiyon niya, parang gusto niyang sabihin na walang miyembro na nasasangkot sa mga katulad na kaso. Naghahasik ng duda sa marami ang ganitong mga balita, mga kababayan. Lalo pat magaling magmanipula sa impormasyon ang gumawa ng balita. At sa social media naman, yung nagko-content ito, di po ba? Kagaya ng nakikita ninyo at nababasa, ayan po, makukulay. Pang-akit na mga headline, babasahin mo talaga papanoorin. Sabi nga nila ay, anong tawag doon? Clickbait. Clickbait, di po ba? Mas maganda nga na basahin at panoorin sana para malaman ng buong detalye. Lalo pat kung patas naman at batay sa totoong pangyayari, ang detalyeng nakalagay. Sana nga ganon. Basahin ng buo. Bakit po? Marami hindi nagbabasa Nagkasya na lang sa headline, sa thumbnail, sabay konklusyon. Ayun, masasamang tao raw talaga ang mga kapatiran at hindi totoong relihiyon ng INC. Sus, ang tatalino. Mga alagad ni thumbnail at ni headline. Tayo kayo, iglesia nyo. Tawagin yung iglesia ni thumbnail at iglesia ni headline. Ang masakit naman, binasa nga ang detalye kaso manipulated ang impormasyon na nakalagay. Malisyoso ang intensyon ng nagpakalat, lason sa isip. Nandamay pa ng kamalasan sa buhay ang gumawa nito. Mga kababayan, ang headline o thumbnail ay hindi po ang kabuuan ng isang balita. Sinasadya naman talaga na gawing sensational ang headline so thumbnail para akitin ka, para akitin tayo na tingnan ito at basahin o panoorin. Kung maputla ang pagkakasabi dyan, pagkaka-headline, babasahin nyo ba? Di ba't hindi po? Sa madalas naman ay maaaring negatibo ang headline so thumbnail pero pag binasa mo ang detalye nito ay hindi naman pala gayon. Minsan naman at ito ang nakakabwisit, wala naman pala sa balita at wala naman pala sa detalye yung nasa headline o thumbnail. Maisusumpa mo ang ganitong kwago na pinagli sa libag ng mangkukulam. Ilang obserbasyon lamang mga kababayan. Bakit kapag miyembro ng INC ang sangkot sa krimen ay binabanggit pa ang pangalang INC? Nakadugtong yung pangalang INC dun sa pangalan ng kung sinong miyembro. Malisyoso o nagkataon lamang at hindi sinasadya? May nabasa na ba kayo na headline kagaya nito? Isang Katoliko sangkot sa pagnanakaw. Wala, di po ba? Heto po, may nabasa tiya kayo.
Isang INC sangkot sa pagnanakaw. Meron, di po ba? Bakit ganon? Nasaan daw ang hustisya? Sabi ng kapatiran, Sus Mariusep. Ano ang meron nga? Dahil ba sa hindi tayo sanay na nasasangkot ang mga miyembro ng INC sa anumang krimen? At sa yung ibang relihiyon ay sanay na tayo? Ganun ba yun? Umay na tayo sa ginagawa nila. Bakit kapag ang mga kaanib sa INC ay gumagawa ng lingap sa mamamayan, nag-clean up drive, nag-donate sa mga LGU ng kung ano-anong kagamitan, bakit hindi nababalita? Bakit di nyo gawa ng makukulay na thumbnail at mapang-akit na headlines? Anong meron? Anak ng baklang bakulaw naman talaga mga kuya. Mapintasan nyo ang INC dahil sa kagagawa ng isa o ilang miyembro nila na krimen ay ganun-ganun na lang. Bakit di nyo sila magawang purihin sa charity na ginagawa naman ng buong iglesia? So ang justice ay wala talaga dito sa lupa, sa langit lang talaga. Paano kung pagharap natin sa hukuman ng Diyos ay tinanong sa atin yan? Ano ang isasagot natin? May ganun ba talagang Q&A, question and answer na mangyayari sa araw ng hukom? Ewan ko. Ang alam ko ay haharap tayong lahat sa hukuman ng Diyos. Yung parurusahan ay tatapon sa impyerno. Yung ililigtas ay aakyat sa kalangitan, sa Diyos na tahanan. O, sa ano ka dyan? Pili ka po. Sana ay mapili ka rin ng Diyos. Ano po sa palagay mo? Ano po sa palagay natin? Sagutin na po natin ang tanong, bakit nga ba may ilang kaadib sa INC na nasasangkot o naaakusahang sangkot sa krimen? Ilang mahahalagang katotohanan ang marapat na maunawaan ng sinuman, kapatiran man, o lalo naman ang mga nagmamasid lamang sa INC tungkol sa ganyang mga pangyayari na ating nababalitaan. Una, kagaya po nating lahat ay mga tao rin ang mga kaanib sa INC. Akala nyo po ba ay hindi, Sus Mariusep? May laman at buto sila, may dugo. Hindi po sila mga robot na disusi o nakaprogram batay sa gusto ng gumawa sa kanya. Natatalo rin minsan ng kahinaan, natutukso. Di po ba't ganyan tayong lahat bilang mga tao? Sa Biblia nga ay may nakasulat, di po ba? Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang wag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Totoo naman po, di po ba? Mahina po ang tao sa harap ng tukso. May nagtatagumpay sa ilang sitwasyon, oo, pero may ilang bumibigay. Walang sino man sa atin ang nasa normal na pag-iisip na tatanggihan ang katotohanan na iyan at magsasabi na hindi siya kasama diyan. Naniminsan ay hindi siya nadaig ng kanyang pagiging tao kaya wala siyang kasalanang nagawa. Kung may magko-comment diyan at sasabihin siya yon, eh hindi po siya tao. Sana tinamaan ka, kasalanan mo, di ka umilag eh. Kaya nga ang kapatiran sa INC ay laging pinaaalalahanan na manalangin para makaiwas sa paggawa ng masama, sa tukso, sa puwersa ng kasamaan at mga kaganapan sa paligid natin. Accepted naman yan na bilang mga tao ay maaaring mabitag ang sinuman na mga puwersang ito na magdadala sa tao sa paggawa ng masama. Sinasadya man o hindi, INC man o hindi. Ano-ano nga ba ang ilang puwersa, salik o factors na maaaring maging dahilan para makagawa tayo ng mali o labag sa moralidad o kaya ay krimen? Gaya ng kamangmangan o ignorance. Bakit nagawa ng isang tao ang isang bagay na mali o labag sa batas at moralidad? Ignorante siya sa bagay na yon. Mangmang. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Yung mga nagpahirap kay Jesus, alam ba nila na ang tunay na tagapagligtas ang pinahihirapan nila at pinakuan nila sa krus? Hindi po. Panay insulto nga ang inabot ng mahal na Jesus natin sa kanila. Pinanalangin nga sila ni Jesus, di po ba? Patawarin mo po sila, hindi nila alam ang ginagawa nila. Mangmang sila sa bagay na yon. Hindi basta kung sino ang pinatay nila kundi ang bugtong na anak ng Diyos, ang ginawang tagapagligtas ng mga anak ng Diyos. Eto pa, masidhing damdamin, nagpupuyos na damdamin
Alam nyo ang ibig sabihin nito. Ang tao na nagkakaroon ng ganyang damdamin ay madalas na dahil na rin sa kagagawa ng ibang tao o ilang pangyayari. Halimbawa, alam nyo po ba na kung si Epipania Labradera, yung asong pinakawalan ng mga amo niya, at pinagmumura ang iglesia, lalo na si Ka Eduardo Manalo, kung ginawa niya yon sa harap ng isang kapatiran, face to face, sabi nga, baka nasakta nila ang hangal na yan. Baka hindi nila nakontrol ang sarili nila at kung ano ang nagawa nila sa palamura na lamang lupa na yan. Hindi sa lungga niya, doon siya naghasik ng lagim na ang saksi lamang ay mga ipis at mga daga, mga kwago at sari-saring impakto at lamang lupa at mga kasapakat niya, nakauri niya. Ang tanong ay, napatawad na ba siya ng kapatiran? Nako, di ko po alam ang sagot. Sila lamang ang makapagsasabi niyan. Nasaan na nga ba ang lamang lupa na iyan? Hindi ko ma-publish ang ikatlong aklat ng Epipanya dahil parang nanahimik naman na yata ito tungkol sa INC. Masidhing damdamin, mga kababayan. Nagbubulid yan sa tao na gumawa ng hindi tama. Kaya panalangin talaga ang kailangan At self-control, syempre. Eto pa, takot o fear. Takutin mo ang isang tao o ilagay mo siya sa isang sitwasyon na mapanganib o magsasapanganib sa buhay niya at ng mga mahal niya sa buhay. Ano po sa palagay ninyo ang pwede niyang magawa? Kayo po, ano ang pwede niyong magawa kahit ayaw niyo sanang gawin dahil sa alam niyong masama? Kaya lang ay nasa panganib kayo Nasa gitna kayo ng fear o ng takot. Sige nga po. Eto pa, karahasan o violence. Nasa gitna siya ng magulong sitwasyon, bunga ng paligid at ng mga gumagawa nito. Di po ba't sa anumang sandali ay maaaring makagawa siya ng mali, labag sa batas at sa moralidad, maging sa katuruan ng relihiyon niya. Ano sa palagay ninyo, mga matatalinong nanonood ngayon? Gawi o habits, nakasanayan na. Mabuti sana kung tamang gawi, mali, ginagawa pa rin. May kasabihan nga sa Ingles, di po ba? Old habits die hard. Hindi madaling mawala. Ang hirap kalasan. Ang hirap iwanan. Yung mga nag-iglesia na may masamang habit o gawi, kapag hindi talaga nagbago ay inaalis sa iglesia Halimbawa, mura ng mura, sugal ng sugal, naglalasing, nagtitinda ng alak, nagluluto at nagtitinda ng dinuguan, nandaraya sa timbangan, halimbawa, nagtitinda siya ng bababae, nanlalalaki, bayolente, nakikipamyesta, nakikibinyag. May alam ba kayo na kapatiran na ganyan ang gawain? Report po ninyo sa iglesia, sa pastor, sa ministro, sa leader nila. Papangaralan naman yan, papayuhan. Pag di tumigil, matigas kasi ang ulo, ititiwalag yan May nagtanong naman kung pwede ba raw na siya mismo na hindi naman INC ay siya na ang mag-report ng kilala niyang kapatiran na mali ang ginagawa. Alam po ninyo, sa opinion ko, pwede po Punta po kayo sa kapilya, hanapin ninyo ang ministro nila doon, pastor kaya. Magpapasalamat pa sila sa inyo, sa effort nyo, biruin nyo yon. Hindi naman kayo kapatiran pero ipinagmamalasakit ninyo yung kapatid nilang naliligaw ng landas. Narinig ko sa samba nitong kailan lang po yun na may paglilinis na ginagawa ngayon sa INC. Puspusang pagtatanggal na mga undesirable na naging kaadib sa INC. Mga lumalabag sa aral. Kasiraan ng Iglesia ni Cristo. Si Ka Eduardo Manalo at ang mga leader na kasama niya, yung mga may katungkulan ay abala sa pagpapaganda ng imahe ng INC. Yung ilang manlalabag naman ay busy rin sa pagsira rito. Ang sakit, di po ba? Tapos ay masasangkot sa krimen. Ang masakit ay damay ang buong iglesia. Report po ninyo sa kanila ang mga ganyan na alam nyo. Tandaan po natin na wala pong doktrina ang INC na kapag napaanib sa kanila ay hindi na makagagawa ng mali ang isang tao. Hindi na magkakasala at makagagawa ng labag sa moralidad at sa batas. Ang aral nila ay lumayo o umiwas na gumawa ng mga ganyan dahil ikatitiwalag sa INC
ang mga ganyang gawa. Kaya Webes at Linggo o kaya ay Miyerkules at Sabado, may Biyernes pa minsan, ay may samba sila at tinuturuan ang kapatiran ng mga tamang gawain para hindi sila magkasala sa paggawa ng mga krimen at mga gawang labag sa batas ng tao, lalo na Diyos. Sa kabila ng mga yan, talaga namang may nakalilimot bunga ng ilang sinabi natin sa unahan. Balikan natin itong nasa screen po ninyo. Ilang tanong na mahalaga. Napanood o nabasa po ba ninyo ang totoong impormasyon tungkol sa mga yan? O anli husga agad ang ginawa natin? Ulit, bago po tayo magkonklusyon ng kung ano-ano, ay alamin po muna natin ang katotohanan. At buong detalye at huwag kalilimutan na ang mga sangkot ay tao na may damdamin, may kahinaan, may pagkukulang, nilalang sa alabok at sa alabok din babalik kagaya natin. Sa masyado naman makaakusa dyan kahit hindi alam ang totoong pangyayari, tumingin po kayo sa salamin at makikita po ninyo ang inyong sarili na mas masahol pa ang ginagawa kaysa sa mga nasa balita. Baka ang ilang balitang nandyan ay guilty talaga si kapatid sa salang nagawa. O kaya naman ay napagbibintangan lang, baka wala naman talagang kasalanan. O kaya ay baka na-set up, di kaya may mga ganun, di po ba? Di natin alam. Liban nga na nabasa ninyo ang mga yan at napanood at tama naman at hindi manipulated ang presentasyon ng balita. Kung talagang sangkot ang mga kapatirang nandyan sa balita ay ano kaya ang magiging hakbang ng INC? O baka nagawa na nga nila bilang makatarungang hakbang. Hindi po sila kukonsintihin ng iglesia. Ipauubaya sila sa batas ng lipunan natin na nararapat dumisiplina at magpataw ng parusa sa krimen na ginawa nila o nagawa nila. Marapat lang yun. Kapag guilty sa kaso na patunayan ng pagkakasala, ay ipapataw sa kanila ang nasa kanilang doktrina. Sila na nasa labas ay hahatulan ng Diyos. Kaya nga, inyong itiwalag mula sa inyo ang taong masama. Itinuturing silang masama, kaya ititiwalag, aalisin sa iglesia, hindi nakaanib. Sino ang dapat sisihin pagka ganyan na ang nangyari? Masama ang ginawa mo, dapat kang parusahan dahil yun ang nararapat. Iyan ang katwiran, iyan ang batas ng Diyos. Sa kabilang banda, paano naman kung na-set up lang si kapatid na kinakasuhan, baka napagbibintangan lamang? May maaasahan bang tulong mula sa kapatiran? Opo, kakapatid nila na nalalagay sa alanganin, inaakusahan. Hindi naman siya ang gumawa ng krimen. Alangan namang pabayaan nila, lalo pat nakakaladkad ang pangalang INC. Sa mga kapatiran naman, bantayan po ninyo ang inyong kilos. Baka nalilibang kayo. Baka nalilingat yung mga dapat magsaway. Akala ninyo ay libre na kayo. Ang Diyos sa langit ay hindi po natutulog, alam nyo yan. Nakikita niya ang bawat galaw ng lahat ng tao. Gagamit talaga siya ng mga kasangkapan para sawatain kayo. Hihintayin nyo pa ba na makaladkad ang pangalan ng relihiyon ninyo? Alam niya ang nasa isip natin, mga plano natin. Ano ang natitira? Di ba't ang sumunod? May itinuro ba sa iglesia na maging marahas, gumawa ng krimen, manglait, at mang-api ng kapwa? Gumawa ng kahalayan kanino man? Wala po, di po ba? Bakit iyon ang ginagawa ng ilan? Ayan, napakasakit sa kalooban ni Kahuling na nasa balita ang INC dahil sa kagagawan ng ilang naliligaw ng landas. Pinairal ang kahinaan, kapusukan, kasalanan. Baka meron dyan ay matigas na talaga ang ulo. Ang tagal-tagal nang nasa INC pero parang wala pa rin naiintindihan. Sa payo ko ay baka mapikon ka. Kaya siguro ay si Kahuling na lang ang magpayo sa'yo. Ang sabi niya ay magbago ka raw habang may oras ka pa. Hihintayin mo pa ba na matiwalag ka? Buti sana kung pag natiwalag ka ngayon ay balik ka na bukas. Hindi eh. Ang tagal bago makabalik, alam nyo yan. May paiyak-iyak pa, punta sa ministro, nagmamakaawa, hindi ibinabalik. Ang masakit para sa iba, namatay nang hindi nakabalik. Huwag nyo raw hintayin na mangyari yon, dagdag pa ni Kadamyan.
Kay bait ng mag-asawang ito. Punong-puno ng diplomasya magpayo. Ako ay hindi para sa akin, huwag ka namang masasaktan kung ikaw ay tatamaan. Hindi ka naman nakatutulong sa iglesia, nakasisira ka pa. Ba't nandiyan ka pa? Ha? Ha? Uy, magsayaw ka na lang. Ayan. Ala, sige. Iakitin mo siya. Ayan na. Nako, naloko na. Sa susunod, ano-ano nga ba ang 10 bagay? 10 bagay raw na dapat alam natin tungkol sa Iglesia ni Cristo ayon mismo sa mga tagapagturo nito. Abangan po ninyo. Shout out kay Architect 1018 dyan sa distrito ng Arabia. Ganon din sa kapatiran dyan sa lokal ng Severina 18. Lokal ng Zapote at sa lokal ng Imos at sa lahat ng kapatid sa buong mundo mula kay June Reyes. Shout out kay Anoy Chocolate Bourbons dyan sa lokal ng La Paz, distrito ng Rosales, Pangasinan. Maging kay Pascualito Modina Sr. dyan naman sa lokal ng Cabagan, distrito ng Cagayan South, Philippines. Shout out sa lahat ng may tungkulin dyan sa lokal ng Lawi, Capas, Tarlac mula kay Romeo Gueco ng lokal ng North Vancouver, distrito ng British Columbia, Canada. Shout out sa Anyasco family kina Zaldi, April, Erdi at Ayan Zay dyan sa lokal ng Muñoz, distrito ng San Jose City, Nueva Ecija mula naman kay AZ. Ganon din sa mga kapatid sa lokal ng Dongon, distrito ng Calamian, lalo na sa kanilang destinado na si kapatid na Nimuel Egos mula kay Rutela Solero. Maligayang panunood po. Shoutout din kina Ate Rocky at Kuya June. At syempre kay Kaligaya na isang pioneer diakonesa dyan sa lokal ng Navotas kung hindi po ako nagkakamali. Kaligaya, kumusta na po kayo? Sana po ay hindi na kayo nagtatambo. Patawarin nyo na po si Benny Liwanag. Shoutout din kay Victor Sunga na isang diakono dyan naman sa lokal ng Campo Venson, Pampanga East. Kumusta po kayo dyan? Salamat kay Alan Borrero sa kanyang laging panunood at shoutout natin ang kanilang destinado na si kapatid na Aniceto T. Bunag Jr. na nagdiwang ng kanyang kaarawan noong April 25. Belated happy birthday po sa inyo. Maligayang panunood po sa inyo at sa inyong pamilya at mga kapatiran dyan sa lokal ng Barangay Village PPN sa Pampanga po ata ito. Shout out kay Jess Sardanyas ng lokal ng Gapas distrito ng Quezon East, maging kay June Benedicto ng lokal ng Bulihan, Bulacan North. Kay Bobby Quitoles na masipag na bantay sa kapilya at sa PD2 ng lokal ng Barangka Marikina na si ka Jerry Sagid mula naman kay Roderick De Jesus. Shout out din sa Jigmerds family mula kay Ernie Opalia. Ganon din kay Francis Santiago, happy viewing po. Sa mga taga-lokal naman ng Coronadal City, South Cotabato, shout out po sa inyo mula kay Silver Linas. Si Carol Adame mula dyan sa lokal ng Benguet, Abatan. Kay Far East Update dyan sa Dau, homesite Pampanga North. Shoutout din kay Wenel Balaguer sa lokal ng Martan, distrito ng Quezon City. Ganon din sa magigiting na scan ng lokal ng Sapang, distrito ng Cavite sa pangunguna ni Brother Charlie Orsehola at kay Brother Vincent de Ocampo. Mula naman kay Marisa Don Diego, happy viewing po sa inyong lahat dyan. Si Judy Miso ng lokal ng Tenan, distrito ng Zamboanga, Sibugay at sa kanyang kapatid na manggagawa na si Ka Christian Sumile dyan sa lokal ng Tungawan, distrito pa rin ng Zamboanga, Sibugay. Kumusta po kayo? Si Esperidion Abella, shout out natin at ang couple na sina Ivy Claire at Herb Abella ng lokal ng Tagum City. Maligayang panunood po. Shout out sa mga kapatid dyan sa lokal ng Mina Sipalay, distrito ng Kabangkalan mula kay Reggie Passport. Pagbati sa lokal ng Marapal, distrito ng Iloilo North kasama sina Rick Suyaw, PD1, si Rudy Pabriaga, PD2, Caramil Grande, PD3 na malalakas daw na pamunuan, sabi ni Binyas Rafael. Binabati ko po kayo. Shout out kay Alvi Lusande at ang lokal ng Daraga dyan sa Albay. Kumusta na po ang mga magagayon natong kababanwa diyan sa Bicol? Pinababati po ng pamilya ni Kadamian si ka Angelo Eranio Manalo sa pagsapit po ng kanilang kaarawan sa buwan na ito ng Abril.
Maligayang kaarawan daw po sa inyo. Siyempre, ako man at ang aking pamilya ay nakikibati rin po sa inyo. At siyempre po ay gusto ko pong pasalamatan ang mga matityaga at solid nating subscriber saan saang lugar man kagaya ni Robert Castillo dyan sa lokal ng Vacante, distrito ng San Carlos City, Pangasinan. Salamat bossing at sa inyo pong lahat na nanonood. Maraming salamat po sa inyo. Sagutin po sana ng Diyos ang ating mga dalangin para po sa ating pamilya, kabuhayan at bansang Pilipinas.